In fairness sa vocal powers nyo, Ay, ha? maraming salamat po. But din sinadjust yun yung acapella. Ay, ang At ganda, hindi no? kami makaka-copyright. Pero ano yon? Like, what's new and what else can we look forward to for the three of you? Yes, well, si G22 po, we're known as yung mga songs po namin ay talagang pasugod. Ngayon, dito po sa One Sided Love, makikita po nila, bakit nga ba naging female alphas sa mga female alphas? Gusto namin medyo pakita yung backstory ng mga Na mga female alphas. Yes, yung mga nasaktan din tayo, may mga nanakit sa atin. Kung paano sila, bakit sila naging strong? Yes, Anong one-sided love ba yan? Tara. Also, makikita niyo rin po, this week magiging out na po yung pinaghandaan namin sa China na Show It All po. Kasama po namin yung isa pong girl group na sa Philippines, to represent the Philippines. Mini, and andun din po kami. Kasama rin po namin si Exolay. Yes! We're so excited. Kamusta yung experience? Even the China. Ay, iba po yung experience kasi parang ito po yung first international po namin, ganap namin, and sila pa yung mismong tumawag po sa amin to guest sa kanilang showcase, and sobrang kakaiba siya kasi nire-represent po talaga namin yung P-pop at yung Pilipinas, kaya isa po siyang karangalan sa grupo namin, and wow, di ba? Parang Para maging ito yung first na out of the country experience namin, nakakatuwa. And we're so happy na yung mga feedback ng mga Chinese is malalaman nyo. Basta! Spoiler! Kaya panoorin nyo. This week, next week. labas na po ng teaser, right? Pero like, di ba sabi nyo, like, parang iba yung story naman ngayon ng songs nyo. Pero like, in terms of genre, how will it be? Same pa rin ba nung dati? Or mag-iiba din? G22 po kasi talaga, very experimental po talaga kami. Parang tinatahak po namin iba't ibang cluster ng OPM. Kasi para hindi po tayo box sa kung ano lang yung pwedeng ibigay. And dito po sa mga kanta namin at sa mga susunod pa namin kanta, talagang mag-explore po kami ng mga iba't ibang genre, ng mga iba't ibang tunog. Opo. So sa One Sided Love, medyo dun po siya on the lo-fi, on the medyo soft pop. Yeah. If compare po natin siya sa Loca, na very alternative Or sa rock. or sa Opo. Boomerang. So, ibang-iba po talaga siya. Buti hindi kayo na don't you find it challenging in terms naman of your vocals? Kasi syempre di ba may iba na parang mas bumabaga yung boses lang sa ganitong klaseng genre. Kayo kinakailangan maging all around. Ganyan. That, I think, feel ko po, that's the beauty of sobrang iba po yung vocals namin and yung dynamics namin. So we find yung parang harmonies and na bibigay justice sa some parts, some Yeah, and verse. parang dahil din po sa kung ano pong meron kami vocally, nag-iiba din yung tunog ng kanta. Kahit medyo soft pa rin yung kanta, medyo maririnig mo pa rin na, ay, yung boses nila, parang paus-paus, baklado na. Parang ganun pa rin yung boses nila. So, May pagka-husky. parang husky pa rin siya dun. So parang wala Bakla ako pero parang di naman ganyan boses ko. Ang ganda-ganda naman ng boses nyo para sa sa isang bakla. parang ganun po siya. Parang maririnig niyo pa rin yung powerness. Yung powerness, yung power ng mga vocals po. Sino nagsulat ng ano? Sila, Kuya Tiny and Kuya Gab. Kuya Gab. Tapos nag-additional lyrics po ako sa second verse. Yeah. So, parang katulad nung sa Vision, gusto nyo rin ba na parang next naman kayo na may sulat ng songs? Well, we do actually write our songs po. Talagang nasa line-up po talaga ng mga kanta namin kung kailan i-release. Meron na po kaming mga nasulat na kanta. Isa na po doon yung Loca. Actually, yung Loca po, hindi pa talaga siya i-release. Dahil lang nasama po siya sa Shake, Rattle, and Roll, na-release po siya early on. And hindi lang po Loca ang mga nasulat, madami po talaga. So, sa mga lineup po ng songs na i-release po namin, dinedepende din po namin siya sa era at sa messaging po namin. Gusto po namin pa at the same time, gusto namin mag-aral sa mas experienced and Yes. iba yung creative inputs ng mga mentors namin, ibang Apo. producers, ibang writers. So open din po kami sa iba. Ano yung inspiration ng music nyo pagka pipili kayo o mag-compose kayo ng music? Very important po talaga sa amin yung gusto namin iparating na mensahe po sa nakakarami. Ay, hindi. Grabe. So, yun po, parang when we
pili the songs po, parang mas importante po sa ano ba yung gusto niyang iparating. Nakaka-female alpha ba to? Nakaka-empower ba siya? Nakaka-touch ba siya ng mga heart? Yun po yung very important po sa amin pag nagpipili kami ng kanta at susulat po kami ng kanta. Tapos yung group nyo, saan siya inspired? Kasi di ba minsan may mga P-pop group din na, ba, inspired sa Little Mix. So sa inyo ba, kanino inspired yung, ano nyo, yung group nyo? We definitely look up to many of our seniors, pero I think our group is inspired by who we are and our origin stories, and that's why Female Alphas na come up po. Kasi parang Yun yung nakita po sa amin ng aming company na Cornerstone. Kaya very thankful po kami sa kanila. Pero ngayon po, parang sinasabi nila parang ano, going on the direction, parang TLC. Ay, PLC. Say my name, say my name! Oo. Testing. Testing. And sa inyo ba, sino pang gusto nyo makakolaborate ng mga singers ba or mga kapatid nyo sa P-pop group? Napakadami. sobrang open po kami sa collaborations, pero I know that the girls have been so super vocal about itong group, SB19 of course, syempre, parang lahat gusto mag-collab dyan. Galing-galing nila. Ako naman po, Ben and Ben, kasi lahat ng songs and music nila napakaganda. And gusto ko pong maging part yung group namin ng isa sa mga songs din nila. Yes, for me po talaga ang aming mentor, na hindi lang po siya mentor namin, but kakolab namin si Ate Casey Tandingan. Like, oh my God. Amen. Nahimatay na ako. Pag talaga si Ate Casey po, kasi grabe po talaga siya. Hindi lang po siya mentor namin, ate na rin po talaga namin siya. Opo. And hands-on din si Ate Casey nung nag-debut po kami, yung band. Nag-additional vocal arrangements din si Ate Casey. At sobrang, we learned so much.